Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Today is November 19, 2025. November 19, 2025 is Wednesday. Tama po. Araw po ng Miyerkules ngayon. Araw ng Miyerkules, time check tayo. 9:56 in the evening. 4 minutes to go bago mag alas 10 po ng gabi. Nandito po ulit tayo. Muli tayo mag-aaral ng mga banal ng banal na kasulatan, sacred scriptures, ng ating mga readings, sacred readings, the Holy Scriptures, Lectio Divina. Katulad ng dati, bago po tayo magsimula, sama-sama po tayo sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo. Kung kayo'y Katoliko, sabay po tayo. Kung hindi naman, welcome naman po sa mga hindi Katoliko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilika at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto, totoo at makatarungan at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Hingahan mo kami, o banal na Espiritu, upang ang isipan namin ay maging banal. Gabayan mo kami, o banal na Espiritu, upang ang hangarin namin ay maging banal. Ilapit mo kami sa iyo, o banal na Espiritu, upang ang pag-ibig namin ay maging banal. Palakasin mo kami, o banal na Espiritu, upang maipagtanggol namin ang mga bagay na banal. Ipagsanggalang mo kami, o banal na Espiritu, upang ang mga banal na bagay ay aming maingatan at maipagtanggol. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So magandang gabi po muli sa inyong lahat. Magandang gabi po. 9:59, mag-aalas 10 na po ng gabi, November 19, Miyerkules. Ang pag-aaralan po nating Ebanghelyo ay ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas. Para sa para sa araw ng bukas, Ebanghelyo para sa araw ng bukas. So nakapagdasal na po tayo, simulan na po tayo ng ating pag-aaral at aking pagbabahagi. Share screen po ako sa inyo upang maipakita kung ano ang ebanghelyo para sa araw ng bukas. Wait lang po, wait lang po. Okay. Okay. So ito po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Sana po ay nakikita nyo na. Ito ay mula sa aklat pa rin ni San Lucas sa pagkakataong ito sa Kabanata 11, mga talata 41 hanggang 44, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan.
wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. So ito po ang ating ebanghelyo na tema ng ating pag-uusap, tema ng pagbabahagi ko sa inyo. I-highlight ko po itong portion na ito. Ito ay sa katulad na kabanata ng San Lucas, pero itong talata na ito ay i-highlight ko po. Ayan. Okay. Pagkatapos, babasahin ko yung naka-highlight. So parang yan ang lalabas na ating susing talata. Susing talata. The key verse na magiging focus of attention ko ng ating pag-aaral. Sinabi ni Jesus, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Okay? So yan po yung sinabi ni Jesus addressing the city of Jerusalem. Okay? Wait lang po. Wait lang po. Huwag sanang magloko ang computer. Okay. So yun po ang sinabi ni Jesus. Habang nakatanaw siya sa Jerusalem, yun ang sinabi niya. Yun ang sinabi niya. Kung nalalaman mo lamang. Okay? Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Number one, paano ba tinanggap ng kanyang bayan si Jesus? Okay, isinugo siya sa atin, siya'y nagkatawang tao, siya ang liwanag. Okay, siya ang liwanag, siya ang isinugo ng Diyos upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Pero hindi ganon ang naging pagtanggap nila kay Jesus, lalo na ng mga matatanda, lalo na ng mga matatanda ng bayan. Hindi yun na naging pagtanggap nila kay Jesus. Para sa kanila, si Jesus ay naging what, threat sa kanilang kapangyarihan at otoridad. Okay? Si Jesus ay parang isang threat. Paano ko ba translate yung threat sa Pilipino? Parang isang sagabal. Okay, isang sagabal sa kanilang mga personal na interes at agenda. Si Jesus ay isang naging sagabal. Hindi siya tinanggap kahit mismo ng kanyang bayan at ang mga matatanda ng bayan. Okay? Sinabi yan ni Jesus sa ating ebanghelyong pinag-uusapan nga at pinagninilayan na siya ring tema ng aking pagbabahagi. Kung isasalin sa wikang Ingles, ano yan? Sabi ni Jesus sa City of Jerusalem, if this day you only knew what makes for peace, but now it is hidden from your eyes. Yan ay muli nasa Lucas chapter 42 of the same gospel, yung susing talata natin, verse 19 or baligtad. Sorry, babalikan ko po. Wait lang po. Nabaligtad siya. Chapter 19 po pala. Chapter 19 of the evangelist Luke from the Gospel according to Saint Luke, chapter 19 po siya. Hindi po siya chapter 42, kundi chapter 19. At ang susing talata natin ay chapter 42. Nagkabaligtad po ako sa pagsasabi. Pasensya na po. So, chapter 19, tignan natin mabuti. Bubuksan ko na yung aking Bible Journal. Opo, chapter 19, verse 42. Yun yung ating susing talata. If this day you only knew what makes for peace, but now it is hidden from your eyes. Okay, yun ang sa ating susing talata. Lingid sa iyong paningin. Lingid sa iyong kaalaman. O hindi mo pinapansin.
Okay? Hindi mo pinapansin, lingid sa iyong kaalaman, lingid sa iyong paningin, o hindi mo kinikilala. You don't recognize it. It is hidden from your eyes. It is hidden from your eyes. It is or was a loaded statement from Jesus. Loaded yung statement na yon. Hidden from your eyes. Okay? Hidden from your eyes. Loaded statement. Lingid sa iyong paningin. Lingid sa iyong kaalaman. O hindi mo pinapansin. O hindi mo kinikilala. Loaded talaga yung statement na yon ni Jesus. Okay? Loaded. It is hidden from your eyes. What is that? The way of peace. The way of peace. It may it may convey different meanings. Okay? Yung sinasabi, it is hidden from your eyes. It may convey different meanings, but still, the point is, or the main point of it is the doing to make peace. Yung dapat gawin to make peace. The doing to make peace. Truly, there is a difference between just loving peace to make to making ways making ways for peace. May pagkakaiba yung ibigin mo lang ang kapayapaan at pagkakaiba sa mga taong gagawa ng kapayapaan. Okay? Gagawa ng ayon para sa kapayapaan. Iba yon sa mga taong umiibig lang o nagpapahalaga sa kapayapaan. Maring may nag-aaway sa tabi mo, pero dahil gusto mo ng personal peace, hindi ka makikialam. Parang isang tambay ka lang sa isang tabi habang sa paligid mo nagkakagulo sila, nagsusuntukan, nag-aaway-away. Kulang na lang magpatayan ng nasa paligid mo. Pero ikaw, because you love peace, ang sasabihin mo, ayoko ng gulo, I love peace. Kaya hindi ako makikialam sa gulo na yan. Dito lang ako, bystander, isang tambay, habang nagkakagulo ang lahat. It can be an image of someone who loves peace. Pero ano yung peace? Person who's making ways for peace. Siya yung taong pag may nag-aaway sa kanyang paligid, siya yung pumapagitna, siya yung taga-awat. Siya yung umaawat, siya yung pumapagitna, siya yung taga-awat. That is a person who's making ways for peace. Magkaiba yun. Magkaiba talaga yon. Gusto mo, iniibig mo ang kapayapaan, pero hindi ka naman someone na gumagawa ng mga bagay para sa kapayapaan. As someone who loves peace and as someone who makes peace o yung peacemaker. Okay? Lingid sa iyong paningin o lingid sa iyong kaalaman. Bakit nasabi ng Panginoon yon? Lingid sa iyong paningin, lingid sa iyong kaalaman, o hindi mo pinapansin, lingid sa iyong paningin, lingid sa iyong kaalaman, hindi mo pinapansin, hindi mo kinikilala. Bakit nasabi ng Panginoon yon? Ang daan ng kapayapaan ay lingid sa iyong kaalaman o paningin, o hindi mo ito kinikilala. Bakit nasabi ni Jesus ng ating Panginoon? Una, si Jesus ay makikita natin at mauunawaan in a mystical way na may malaking pagpapahalaga talaga tungkol sa kapayapaan. Talagang talaga. May pagpapahalaga si Jesus tungkol sa kapayapaan. Sa kanyang sermon sa bundok, the Sermon on the Mount, o sa kanyang Beatitudes, okay, mapapalad ang mga inuusig dahil sa mga mabuting gawain, mapapalad ang mga maawain. Isa doon ang sinabi, mapapalad
ang mga taong gumagawa ng ayon sa kapayapaan. Blessed are the peacemakers. Hindi pa tapos, may karugtong. Bakit? Bakit sila blessed? The peacemakers, for they shall be called children of God, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, ang mga taong gumagawa para sa kapayapaan ay tunay na tatawaging mga tunay na anak ng Diyos. Pero kung hanggang ngayon, ang kapayapaan at ang daan ng kapayapaan ay isang katotohanan na hindi mo pinapansin, hindi mo pinagpapahalagahan. Malayo ka pa doon sa katotohanan na anak ka ng Diyos. Dahil sinasabi ang mga anak ng Diyos, sila ang mga taong gumagawa ng ayon sa kapayapaan o ikapapayapa. So it is also one of Jesus's many essential teachings. Isa sa mahalagang turo ng ating Panginoong Hesus ang tungkol sa kapayapaan, the peace. Jesus wants Jesus's one title is the Prince of Peace, ang prinsipe ng kapayapaan. Sinauna, bago dumating si Jesus, may mga propeta na ng Diyos at sinabi, sa inyo'y isisilang, sa inyo'y isisilang, sa inyong bayan ay isisilang, the wonderful counselor, si Jesus yun. The Prince of Peace, si Jesus yun. Sa misa, during the masses, sa ating mga pagsamba, binabati natin ang isa't isa. We greet each other with peace during masses in our worship. Bago magsimula ang misa, yun kaagad ang sasabihin ng pari. Sumainyo ang kapayapaan at sumainyo rin. Yan. Una pa lang, kapayapaan kaagad ang bungad. Sumainyo ang kapayapaan at ang the fellowship of the Spirit be with you, be with us. Sumaati ng kapayapaan. Sa unang tagpo pa lang ng misa, sa bati ng pari, bago simulan ng misa, peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan, shalom. At sasagot tayo, at sumaiyo rin. Okay? And with your spirit. Peace be with you and with your spirit. So Jesus' one title is the Prince of Peace, prinsipe ng kapayapaan. Maliban pa dun sa the wonderful counselor. During masses, we truly greet each other that peace be with you. Pagkatapos, merong portion sa misa, sasabihin ng pari, sumainyo ang kapayapaan, magbatian tayo sa isa't isa ng kapayapaan. Harap tayo sa ating mga katabi, sa ating nasa unahan at nasa ating lukuran. Susunod tayo sa pagsasabi, kapayapaan po, peace po, kapayapaan po, shalom po, peace po. Binabati natin ang isa't isa ng kapayapaan. Napakadiin ng aral, ng turo ng kapayapaan. Si Jesus ay prinsipe ng kapayapaan. At sa sermon sa bundok, sinabi niya, mapapalad ng mga taong gumagawa ng ayon sa kapayapaan. Bakit? Sapagkat sila'y aariin, tatawaging mga anak ng Diyos. Peace be with you. Pagkatapos mabuhay na muli ni Jesus after Jesus' resurrection, ano ang una niyang bati? Okay? After Jesus' resurrection and meeting again with his disciples, that was also his first essential greeting. Natatakot sila, nagtatago sila sa isang kwarto, takot sila na maaaring sila din ay tugisin at patayin dahil sila yung mga tagsusunod ni Jesus na buhay ng Panginoon, nakasarado lahat ng pinto, nakasarado lahat ng pintuan, bintana, and then dumating si Jesus.
Huwag na natin pag-usapan. Paano siya nakapasok? Sarado pinto, sarado bintana. Nandun na siya sa loob. At anong una niyang bati? Sumainyo ang kapayapaan. Kasi alam niya, binabagabag ang kanyang mga alagad ng kasalanang nagawa nila sa kanya. Itinatwa siya eh. Tinakbuhan siya eh. Sa mga pagkakataong kailangan niya sila. Anong ginawa nila? Iniwan nila ang Panginoon. Kaya alam ni Jesus, may bagabag sa kanilang kalooban. May worries sa kanilang kalooban. Pero nang magpakita si Jesus sa kanila, yun agad ang sinabi. Sige na, tama na. Okay na tayo. Okay? Shalom. Sumainyo ang kapayapaan. Peace, in other words. Okay? The word, in other words. Okay na. Sige na. Naintindihan ko. It's all right. Peace be with you. So after Jesus' resurrection and meeting again with the disciples, that was his first important essential greeting. Shalom, peace. Sumainyo ang kapayapaan. Mapapalad ang mga taong gumagawa ng ayon sa kapayapaan dahil sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. The Filipino translation for Matthew, nasa Matthew yan, chapter 5, verse 9, isa sa mga Beatitudes. Meaning to say, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Meaning to say, para kay Jesus, if for Jesus, peace is something so important or essential, why the need to teach it among His followers and disciples? Hindi pala importante ang kapayapaan eh. Bakit tuturuan niya ang mga tao tungkol sa kapayapaan? Kung hindi yun importante, the mere fact na tinuruan niya ang kanyang mga alagad tungkol sa kahalagahan ng kapayapaan, siya'y nagpapahalaga sa kapayapaan. Hindi mo ituturo ang isang bagay na hindi naman talaga mahalaga sa iyo. So dahil mahalaga sa iyo ang kapayapaan, mahalaga sa kanyang kapayapaan, tinuruan niya mga disipulo niya tungkol sa bagay na yan. At itinuro niya hindi lang sa kanyang mga disipulo, kundi sa mga tao, sa crowds. Sa crowds. So again, if for Jesus, peace is not something so important or essential, why the need to teach it to the people among His followers and disciples? Why will there be a need for us? Bakit kailangan nating sumunod kay Jesus and do it? Gawin natin yan to make peace. Be someone as an instrument of peace. Kasi kung hindi tayo gagawa ng ayon sa mga itinuturo ng Panginoon, especially dyan sa bagay na yan, making peace, hindi talaga tayo tagasunod ni Jesus. Hindi ka talaga tagasunod ni Jesus. Sabihin natin, tagasunod tayo ni Jesus. Pero ang itinuturo sa atin ni Jesus, di natin ginagawa. One of which is to be a peacemaker. Di natin ginagawa. So, makiklaim ba natin na tayo'y disipulo at tagasunod ni Jesus? Kung hindi naman natin siya susundin at kung hindi natin gagawin ang kanyang mga itinuturo, parang niloloko lang natin ang ating sarili, tatawagin natin ang ating sarili na mga Kristiyano, pero mga tinuturo ng Panginoon di natin gagawin. Niloloko lang natin ang ating sarili. Parang naglolokohan lang tayo dito. So meaning to say, yun nga, for Jesus, peace is something important that is essential. Kahit sa title niya, siya yung Prince of Peace. Siya yung Prince of Peace, kahit sa title niya. The Prince of Peace. At ang turo niya sa sermon sa bundok, be an instrument of peace, a peacemaker. Why? In order to be called truly as children of God. Actually, yung peacemakers na yan, that must be one of our trademark as a Christian.
Malalaman sa atin na tunay tayong Kristiyano kung may pagpapahalaga tayo dyan. Hindi mo pwedeng i-claim na isa kang Kristiyano, pero wala ka ng ibang ginawa kundi makipagbangayan. Wala ka ng ibang ginawa kundi makipag-argumento. Nakalilimutan mo na ang malasakit, compassion sa kapwa. Hindi pwedeng laging ipagdiinan mo na lang na ikaw ang tama. At dahil ikaw ang tama, kahit giyerahin mo na yung ibang nasa paligid mo dahil ikaw ay tama. May mabuti pa rin dun sa sinasabi. It is better to be kind. It is better to be compassionate rather than to be always right. Hindi ka laging tama. Okay? Hindi ka laging tama. Kailan mo tatanggapin yan? Hindi ka laging tama. At dahil di ka laging tama, matuto ka ring umunawa. So that must be one of our trademark as a Christian. And that must be also one of our marching orders. Maraming utos ang Panginoon sa atin. Patawarin mo ang iyong mga kaaway. Hindi ng 7 ulit, kundi ng 77 at 7 ulit. Ibig sabihin ng 7, perpektong pagpapatawad. 7 is a number of perfection. Okay? So pag sinabing hindi lang 7, kundi 77 ulit at 7, perpektong pagpapatawad. Isa yon sa utos. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Hindi kailanman masusupil ng masama ang isang masama. Hindi ngipin sa ngipin. Hindi mata sa mata. Patawarin mo kahit ang iyong mga kaaway. Ang mga nangangailangan, tulungan mo at kalingain. Ang mga nagugutom, bigyan mo ng kakainin. Ang mga nauuhaw, bigyan mo ng inumin. Ang mga nalulungkot at nagdaramdam, yung mga nasa kulungan, iyong bisitahin. Ang daming utos. Pero ito, kinakalimutan ba natin? Kinakalimutan natin ang utos na yan? That must be one of our marching orders to become someone as an instrument of peace. Ang dami mong sinusunod, pero ito kinalimutan mo. Kasama din ito sa utos. Ako, I have several Muslim friends. Marami akong kaibigang Muslim, alam ko. Okay? Marami akong kaibigang Muslim. But never in any way do we quarrel. Di kami nag-away. Hindi kami nag-argumento. Kung minsan, nagkakaroon pa ako ng argumento sa ibang Kristiyano na kapatid. Pero sa mga Muslim kong kaibigan, ingat na ingat ako sa kanila. Ayokong ma-offend ko sila. Kung meron man silang gawing ma-offend ako, palalagpasin ko yun. Dahil may pagpapahalaga ako sa kanila. Ganun ako kasi makipagkaibigan. Kasi alam ko naman, wala naman silang ginawang na-offend ako. Mabuti ang pakitungo nila sa akin. Kasama ko sa trabaho, Muslim. Asawa niya, Muslim. Ang mga anak, Muslim. Pero kami ba may pinagtalunan? Kami ba may pinag-awayan? Pwede niyong tanungin, puntahan ng trabaho ko. Ako ba nakipagbangayan sa mga kaibigan kong Muslim? Never in any way do we quarrel. When others was saying and told me, sabi ng iba, alam mo, ang Islam, hindi talaga siya religion of peace. Nung sinabi sa akin ng isa kong kaibigan, Islam is not truly a religion of peace. Andun ako to defend my Muslim friends. Pinagtanggol ko sila. And I'd like to believe na totoo pa rin yun. That is still true. Na may kapayapaan kahit sa Islam.
There is also peace in Islam. Yun nga lang, may mga kapatid tayong Islam na masyadong panatiko at maaaring iba ang interpretasyon nila yung masama sa kanilang sariling Quran. Di ba, nakalagay sa Quran, nasabi ko na nung nakaraan, nung nag-aaral ako sa profesyon ng nursing, sa nursing ethics, nakalagay dun, unang prinsipyo at pundasyon sa Kristyanismo, the parable of the Good Samaritan. Pagdating naman dun sa Islam na pundasyon, in the conduct of the profession, ano nakalagay doon? Allah is good, Allah is merciful, and Allah love those who do good. Nung nabasa ko yun, sabi ko, wala na akong dapat ibang malaman. This is enough for me. Sapat na ito. Allah is good, Allah is merciful, and Allah love those who do good. Nung mabasa ko yun, dun sa aming professional ethics in the conduct of the nursing profession, sabi ko, this is all that I need to know. This is all that I need to know. That Allah is good, that Allah is merciful, that Allah love those who do good. This is all that I need to know. Let me share this again as I shared this before. Si Umar ay isang kalip, isang pinunong Islamiko. Pag sinabing kalip, may mataas ako tungkulan sa Islam. Si Umar ay isang tao, siya ay kalip at siya'y malapit na kasama ni Propeta Muhammad. So si Umar ay kaibigan ni Prophet Muhammad sa Islam, in Islam. Base sa kasaysayan, based on history, mercy was shown by the Muslim to Christians captured. Tinutukoy ko yung captured of the city of Jerusalem. Nang masakop ng mga Turkong Muslim ang Jerusalem, the Muslim conquest of Jerusalem noong 637 CE, it was marked by a significant act of mercy, gawa ng awa, para sa mga Kristiyanong populasyon. Okay? The Muslim conquest of Jerusalem by Umar and the Islam 637 CE, it was marked by a significant act of mercy towards the Christian population. Nasakop ng mga Turkong Muslim ang Jerusalem. Okay? And then nagkaroon ng treaty. Ang treaty ito ay tinatawag the Treaty of Umar. This was under the Treaty of Umar. The city's inhabitants were granted religious freedom. Walang pilitan sa paniniwala. Yun ang inimpose, yun ang pinatupad ni Caliph Umar. Si Caliph Umar ay muli kaibigan at kasama ni Propeta Muhammad. At ang kanilang mga lugar sambahan ay pinanatiling pinoprotektahan. Their places of worship were protected. Okay? Yung religious freedom, isinagawa. Yung mga lugar, sambahan, binantayan at pinrotektahan. Ayon dun sa Treaty of Umar, ha, iginalang ang paniniwala ng mga Kristiyano. The Christian belief was respected by Umar. And so this treaty, known as the Pact of Umar, ensured that Christians could practice the religion without interference. Magagawa niyo pa rin sumamba sa inyong Diyos, Gino Diyos, nang hindi namin pakikialaman. The word, in other words, walang sapilitan ng conversion to Islam. Hindi yung mag-Islam ka, kung hindi, papatayin kita. Walang ganun. Wala sa usapan yung ganon. There was no forced conversion to Islam. Okay? And so, the decision of Umar to pray outside the church, nagdasal si Umar
sa labas ng simbahan of the Holy Sepulchre. Nagdasal si Umar sa labas ng simbahan rather than inside para magpakita at ipakita ang respeto sa Kristiyanong heritage, sa Kristiyanong paniniwala at ang karapatan ng mga naninirahang Kristiyano at Hudyo. Naki- Nakita nyo, kahanga-hanga ang desisyon ng Muslim na ito. Si Umar, the Pact of Umar, the Treaty of Umar. And this act of mercy set a precedent for the treatment of conquered peoples in the Muslim world for centuries to come. Dahil dyan, maraming Muslim ang gumalang sa mga Kristiyano at sa paggalang ng mga Muslim in return, ang ibang Kristiyano at mga Kristiyano ay gumalang din sa mga Muslim. Tayo dito sa Pilipinas, namumuhay tayo sama-sama, Muslim at Kristiyano. Nagkagulo ba tayo? Nagkagulo dun sa area dun, sa Mindanao. Hindi talaga natin alam kung bakit. Anong dahilan? Alam ba nila ito ng mga Muslim na yon? Yung kasunduan natin, the Pact of Umar. So, Umar, Ibn al-Khattab, the second caliph of Islam, ikalawang caliph ng Islam, is traditionally associated with the Pact of Umar, which is a set of rules and restrictions imposed on non-Muslims under the Muslim rule. Though some scholars believe it was formalized later and reflects established coexistence rather than initial conquest period, this historical document outlined the relationship between Muslims and non-Muslims, particularly Christians and the Jews, and is often seen as a significant moment in early Islamic history, with differing scholarly opinions on its exact origin and authenticity. Kahanga-hanga si Umar. Iginalang niya ang ibang paniniwala at inimpose niya, ipinatupad niya, walang sapilitan sa conversion ng paniniwala. Nagdasal siya sa labas ng simbahan. Hindi siya pumasok sa loob. Kasi hindi naman siya Kristiyano. Isa siyang Muslim. Pero kahit Muslim siya, nasa labas siya ng simbahan, nagdarasal, di niya pinakialaman ng nasa loob. So, Umar ibn al-Khattab, 637-639 CE, ang kanyang naging role, the second Rashidun Caliph and a close companion of the Prophet Muhammad. Okay? Kasama ni Propeta Muhammad, kaibigan. Historical context, sa kanyang kapanahunan, ni Umar during his time, the early Islamic conquest led to vast territories. Sa pamamagitan niya at ni Prophet Muhammad, lumaki ang kanilang sasakupan, including the Syria and Jerusalem being brought under the Muslim rule. Nasakop nila ang maraming lugar at bayan kasama ang Syria at kasama ang lungsod na banal, ang Jerusalem. What is the Pact of Umar? Again, pabalik-balik tayo. The Pact of Umar. The pact is traditionally linked to this period, with some version detailing assurance of safety and property for Christians upon the peaceful surrender of Jerusalem. Para matigil ang pagdanak ng dugo, ang lungsod ng Jerusalem ay sinuko sa mga Muslim at si Umar inirespeto naman niya ang mga pag-aari ng mga Kristiyano kasama ang mga dakong banal at ang kanilang kaligtasan. Kahanga-hanga, kahanga-hang isang Muslim. Umar, isang kasunduan, a fact. When people honor oaths or pledges or simply promises with God in them, kapag binibigyan natin ng dangal ang ating mga kasunduan, ang ating mga pangako,
kasama doon ang Diyos, isinasama natin ang Diyos, yun ay tunay na gawaing makadiyos. Yun ay tunay na gawaing makadiyos. Kung bibigyan natin ng dangal ang ating mga sinumpaan, the oaths and the pledges and the promises, kung bibigyan natin ng pagpapahalaga, kasama doon ang Diyos, yung swear to God, yung ganyan ng mga bata, swear to God, close my heart. Kung bibigyan talaga natin ng dangal yan, swear to God, cross my heart. Ang mga sumpa, ang mga pangako, the pledges, the oaths, ang mga panunumpa na kasama natin, so help me God, so help me God. That is truly godly. Magiging godly lang talaga siya kung bibigyan natin siya ng dangal. Okay? Ang Diyos pangakuan mo pero di mo gawin. Hindi siya mapiplease sa mga pangakong yan. Nangako ka sa harap niya, isinama mo siya sa pangako mo, tulungan mo nawa ako, o Diyos. Pagkatapos, hindi mo naman gagawin ang iyong pledge, ang iyong oath, o ang mga simple mong pangako sa Diyos. Anong niloloko mo ang Diyos? Nangako ka pa. Hindi ka na lang sana nangako. Hindi ka na lang sana nangako. Ang nangako ka, isasama mo ang Diyos sa iyong pangako. Tulungan nawa ako ng Diyos. Tapos di mo naman tutuparin ang pangako mo. At ang pinangakuan mo, ang tao at ang Diyos. Nangako ka pa. Hindi ka na lang sana nangako. Nga Salmo 34:14, Psalm 34:14. Ito po nakalagay. Hanapin mo ang daan ng kapayapaan at ito ang iyong sundan. Hanapin mo ang daan ng kapayapaan at ito ang iyong sundan. Halumang tipan na, hindi pa dumadating si Jesus. May sinabi na ang Diyos sa kanyang mga propeta sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Anong sabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta? Hanapin mo ang daan ng kapayapaan at ito ang iyong sundan. Psalm 34 verse 14. Lumayo ka sa kasamaan, stay away from evil. Gumawa ka ng mabuti, do good. Hanapin mo ang daan ng kapayapaan. Seek the way of peace. At ito ang iyong sundan. And pursue it. Pursue it. Lumayo ka sa kasamaan, gumawa ka ng mabuti, hanapin mo ang daan ng kapayapaan, at ito ang iyong sundan. Psalm 34 verse 14. Which means, bago dumating si Jesus, which means even before the coming of Christ, who taught us about the essentials of peace, being a peacemaker, the God of Israel, Yahweh, commanded the Israelites. Hindi pa dumadating si Jesus, ang Diyos sa lumang tipan, sinabi na sa bayan ng Israel. At anong sabi niya sa Salmo 34:14? Stay away from evil, or do good, and seek peace, and pursue it. Wala pa si Jesus, the Prince of Peace. Pagdating ni Jesus, ano sabi ni Jesus? Mapapalad ang mga tagapamayapa, ang mga taong gumagawa ng ayon sa kapayapaan, dahil sila'y tatawagin ng anak ng Diyos, natatawaging anak ng Diyos. So, hindi natin pwedeng i-claim na tayo'y Kristiyano. Hindi natin pwedeng i-claim na tayo'y anak ng Diyos. Kung tayo sa ating mga sarili, mga taong bayolente, ang mga taong walang laman ang isip kundi gulo. Hindi ka pwedeng tawaging Kristiyano kung wala kang ibang iniisip kundi gulo. Wala kang ibang ginawa kundi makipagtalo't makipag-away. Tapos i-claim mo anak ka ng Diyos. I-claim mo isa kang Kristiyano. Nagsisinungaling ka. You are lying. You are lying. Kahanga-hanga si Umar. Iginalang niya ang nasakop na lungsod ng Jerusalem. Ang mga nahuling Kristiyano at Hudyo
Hindi niya pinilit para maging Muslim. Iginalang niya ang mga pag-aari, ang mga dakong banal, the Pact of Umar, the Pact of Umar, ang kasunduan sa kalip na ginawa ni Kalip Umar, kahangangang Muslim. Kaya ako, I will remain to be a friend to my Muslim friends, to my Muslim brothers and sisters. Kung kakailanganin, if it needs be, I will include it. I will include it. I will add it within my so many oaths and pledges. Parang cross my heart as God is my witness. With all my might, pipilitin kong maging payapa ako, payapa ang aming samahan sa aking mga kaibigang Muslim. Kung kakailanganin, idadagdag ko yan sa aking pinanumpaan. Kahanga si Umar sa kanyang ginawa sa mga Kristiyano tudyo. Walang sapilitan tungkol sa conversion ng paniniwala. Hindi wawasakin ang inyong mga dakong banal. Hindi pakikialaman ang inyong mga pagsamba. The church, sepulchre, nagdasal siya sa labas. Hindi kasi siya Kristiyano. Hindi niya pinakialaman ng nasa loob, pero nagdasal siya sa labas. Bakit? Out of respect. Tanda ng paggalang sa mga nasa loob. Kung nagagawa ng isang Muslim yan sa mga Kristiyano, bakit tayong mga Kristiyano hindi natin magawa sa ating mga kapatid na Muslim? Yan ang malaking katanungan. Kung nagagawa, kung nagawa ng isang Muslim katulad ni Kalip Umar ang bagay na yan bilang respeto sa ibang paniniwala katulad ng Kristyanismo, si Umar ay kaibigan mismo ni Propeta Muhammad. Kaibigan siya ni Prophet Muhammad at nagpakita siya ng galang sa mga taong Kristiyano tudyo. Kung nagawa niya sa mga Kristiyano tudyo, bakit tayong mga Kristiyano di natin magawa sa mga kapatid at kaibigan nating Muslim? Hindi natin pwedeng i-claim sa ating sarili, ako'y Kristiyano, ako'y anak ng Diyos. Pero hindi naman natin susundin ang sinasabi ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Halumang tipan, hanapin mo ang daan ng kapayapaan at ito ang iyong sundan. Pagdating ni Jesus, ano naman sabi ni Jesus sa sermon sa bundok? Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Mapapalad ang mga taong gumagawa ng ayon sa kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging anak ng Diyos. Marami ng gulo, marami ng away, marami ng pagdanak ng dugo. Maraming tao ang nangangarap para magkaroon ng kapayapaan. Pangarap na lang. Nagiging pangarap na lang. Hindi nagkakaroon ng katotohanan. Bakit? Hanggang ngayon, nagdidigmaan pa rin at nag-aaway-away. Pero tayo dito sa Pilipinas, wala tayong gulo sa pagitan ng Islam at Kristyanismo. Pagpahalagahan natin yung bagay na yan, na tayo'y nagkakasundo, tayo'y magkapatid, tayo'y magkaibigan. Muslim ka, Kristiyano ako, pero wala tayong gulo. Pagpahalagahan natin ang katayuang yan. Dahil sa ibang lugar, hindi ganyan ang katayuan. Nagpapatayan sila, nagdidigmaan sila. Pero dito sa atin, nangyari nung nakaraan, wag na sanang mangyari muli. Nakakaawa ang susunod na henerasyon. O ang ating bayan, mabubuhay na lamang lagi sa violence. Blessed are the peacemakers.
Iyan ang isa sa ating mga marching orders. Blessed are the peacemakers. Why? For we will be called children of God. If we do that, sa aking mga Muslim na kaibigan, alam ko, may masamang Muslim, may mabuting Muslim. Ganun din naman eh. May masamang Kristiyano, may mabuting Kristiyano. Huwag tayong magpaka-ipokrito. Maging totoo tayo sa isa't isa. May mabuting Muslim, may walang hiyang Muslim. Ganun din naman eh. May walang hiyang Kristiyano, may mabuting Kristiyano. Kristiyanong dasal ng dasal, dasal ng dasal, simba ng simba, dasal ng dasal, simba ng simba. Pero paano makitungo sa kapwa? Hindi totoong Kristiyano. Ganun din naman eh. So ano ba ang dapat natin talagang gawin? Ang ating mga dapat pagpahalagahan bilang respeto sa isa't isa. Yan ang malaking tanong sa atin. Kung nagawa ni Umar sa mga Kristiyano at Hudyo ang kanyang respeto at galang sa kanila, isa siyang Muslim, malapit pa siyang kasama ni Propeta Muhammad. Kung nagawa niya sa Kristyanismo at sa mga Hudyo nung panahong masakop nila ang Jerusalem, bakit tayo mga Kristiyano, di natin tratuhin ang mga kapatid nating Muslim sa katulad na bagay? Masyado na pong umaba at tumagal. But anyway, napakahalaga ng mensahe. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, Hari ng langit at lupa, gumawa ng lahat ng bagay nakikita at di nakikita. Masyado ng maraming gulo sa daigdig. Nagpapasalamat kami sa kapayapaang meron kami ngayon sa aming bansa. Ito'y isang malaking biyaya. Habang sa ibang lugar at bansa nagkakaroon ng mga kaguluhan at patayan, ikintal mo sa aming isip na mapagpahalagahan namin ang kapayapaang meron kami ngayon. Bigyan mo kami ng lakas na magsumikap na mapanatili ang kapayapaang ito para sa aming bayan, para sa aming mga anak, sa susunod na henerasyon. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, naghaharing kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Diyan na po natin tapusin. Magandang gabi po sa inyong lahat at hanggang sa muli. Brother Aaron po.